ang Diyos, bago dumating ang araw ng paghuhukom, magpapakita ako ng mga tanda at kababalaghan sa langit sa itaas. Ano pa? At mga tanda sa lupa sa ibaba. Dito rin pala sa lupa, magpapakita ang Diyos ng tanda. Anong tanda? Ang Diyos ang magpapakita, huwag kayo maniniwala sa tao. Sa Diyos tayo maniwala. Sabi ng Diyos, magpapakita siya ng tanda sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba. Ano yung ipapakita niya sa lupa? Tuloy natin. Dugo at apoy at singaw ng usok. Ayon. Sa lupa, makakakita ang tao ng dugo, apoy, singaw ng usok. Dugo, apoy, singaw ng usok. Maaari ngayon hindi nyo maiintindihan ito mga kapatid. Pero kung cautious kayo at meron na kayong naisip nyo na, natandaan nyo na, sa ibang mga araw, sabihin ninyo sinungaling ako pag hindi nyo nakita ito. Sa lupa, magkakaroon ng singaw, ng usok. Siguro, poisonous pa yun eh. Diba? Kasi kung minsan, pag nabitak yung lupa, minsan po kasi lumindol sa Nueva Ecija, sabi ng isang kapatid, nung mabitak yung lupa, nakaamoy siya ng isang amoy na masamang amoy, parang chemical. May parang usok na lumabas. Mangyayari yun sabi ng Biblia, apoy, singaw, at dugo. Singaw ng usok. Apoy, dugo, singaw ng usok. Makikita po yan. Tuloy. Ang araw ay magiging kadiliman. Meron pang isa. Makikita ng mga lingkod ng Diyos na ang araw magiging kadiliman. At ang buwan ay dugo. Ang buwan magiging parang dugo, mapula. Bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Ayon, yung araw na dakila at tangi. Bago dumating yung araw na yon, makikita ng mga tao ito. Yan ho ay mga tanda na ipinagpauna na ng Biblia 2,000 taon na nakakalipas. 2,000 years na nang ito po'y isulat ni San Lucas ang mga talatang ito. Kaya po yung sinasabi ng ating kapatid, meron bang mga ano ba yung mga tandang mapagkikita, huwag niyong kakalimutan yan. Singaw ng usok, dugo at apoy dito sa lupa. Sa langit naman, mga dakilang tanda at kababalaghan sa langit. Siguro kung ano-ano yun hindi ko nga alam kung ano yun pero meron na akong ideya dahil meron na kaming mga kapatid nakakita nun na isang kumpul ng katakot-takot na bituin, di naman talagang ganong karami bituin doon sa lugar na yon, sabi ng mga kapatid. Ba't nakakita kami ng ganong karaming mga bituin? Hindi ko na lang matandaan yung ikinuwento sa akin ng mga taga Laguna. Marami ho silang nakakita Ngayon, hindi pa yon, sapagkat marami yan siyempre, noticeable yan pag ang Diyos ang nagpakita, noticeable talaga yan. Kaya lang hindi ho yan manonotice ng mga hindi nag-aaral ng Biblia. Hindi nila yan papansinin. Lalo na yung halimbawa, ngayon usong-uso na yung lindol, Kaya ngayon, para man pag lumindol, Pagka lumindol ngayon, parang hindi na masyadong pinapansin ng tao dahil nasasanay na tayong madalas lumilindol, di ba? Isa ho yan sa mga palatandaan sinasabi sa Biblia. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. At ang mga bagay na ito, pakibasa nga, 24. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako, datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Diyan na magkakahirap-hirap ang tao. Pag natutupad na yan, sabi sa Biblia, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang mga dako. Pagkatapos, magkakaroon ng digma, ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Tandaan nyo na po, naganap na yan
At kasalukuyan pang nagaganap yan eh. Yung digma ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Tapos gutom, nagaganap na yan. Marami na nga namatay ng gutom sa Afrika. Tapos yung lilindol sa iba't ibang mga dako.